Sabi namin, importante na lumingon pa rin tayo sa ating kinaroroonan, yung past natin para hindi natin maulit yung mga pagkakamali natin sa mga susunod na araw, sa susunod na taon. So ikaw bilang isang ekonomista, ano ba yung pinaka nagtatak sa iyo ngayong taon na ito na sa ating ekonomiya, kumbaga naka-disrupt or yung pananaw ng maraming mga ekonomista tungkol sa ating bayan? Well, at least tatlo po talaga yun. Tatlo, no? okay. Early this year, external, yung kay Trump, yung higher tariff, trade Ayun. war, protectionist measures. Kasi Okay. bumagal po yung mundo eh. Oo. Ang estimate na GDP growth kasi start of this year, early part of this year, 6% yung karamihan. Yes. Multilaterals, Initially, credit oo. rating agencies. Aba, dahil kay Trump, natapyas yun ng 0.5, naging 5.5. Oh, itong third quarter, July, hanggang may mga humabol pa towards the end of the year, mga bagyo, Oo. weather-related disruptions. Okay. Lalong bumagal yung economic growth. No? Third quarter, 4%. That's the slowest in 4.5 years. Yun, bukod pa sa typhoons, sa storms, sa flooding, may earthquake Lindol. pa. Oo, lindol. Nung latter part na September sa Visayas, Mindanao. Yeah. Bukod po doon, yun, yung weather, syempre, marami po kasing araw na walang trabaho, walang negosyo, bawas kita, bawas sa hanap buhay, Yeah. bawas benta. Yes. Kasi preventive measure walang pasok yung school, gobyerno, maraming sarado sa government offices. Pangatlo, yung political noise, lalo na since September. Kasi kahit papano, government spending, malaking ambag din po yan sa ekonomiya. Siyempre, medyo maingat muna mula no September. Just to make sure na hindi mapupunta sa korupsyon yung mga, lalo na yung mga flood control Projects, yeah. Nirepurpose naman po yung budget. No? Dinala sa, niredirect yung budget, yung mga funding sa social services like DSWD, Health. Department Education. of Agriculture, Education, and so on. Pero bumaba yung infra spending, no? Kita natin yung datos, may year-on-year decline at may cautiousness pa rin, no? Yeah. Kasi malaking ambag. Kaya nga po going forward, umaasa yung karamihan ng mga kababayan natin kasi ang missing element na lang po talaga, no? Well, bago tayo pumunta doon, ano yung naging forecast ngayon? Yun, for 2026. Yung this year, parang, actually, yung for 2025, wala pa naman yung data, may pag-asa pa naman towards 5%. Sa tingin mo, originally sabi mo 6%, di ba? Tapos bumaba the first quarter dahil kay Trump, nag 5.5. So we will close the year with baka 5%. Fighting chance pa po yun. Fighting chance. Oo. Kumbaga, talagang forcing through. Pero realistically, what? Mga 4.8, ano yung ating GDP? Ayun po yung nagbigay na ng estimate yung economic team natin, no? Sina Executive Secretary Recto, Yes. kahit nung DOF nag-transition pa siya from DOF, Yeah. 4.7 to 4.8. 4.7 Kahit to yung 4.8. central bank din, more or less, ganun yung target, mga between 4 to 5%. No? Actually, 5% pwede, may fighting chance. May fighting chance, Kasi okay. 5% na po yung average growth, January to September. So, yung natin, kumbaga... Yung last quarter lang. Yung fourth quarter, kasi kahit papano, ayan kasi biggest sales yan during the holiday season. season. Pinakamalaking spending ng mga Yes. tao.